Diyos ko! Tulungan niyo ako! Huwi ka ng isang lalaki na halos maligo na sa kanyang pawis sa pagtakbo. Hindi siya lumilingon sa likod niya at dire-diretso lamang sa kanyang ginagawa na para bang may kung anong nilalang ang humahabol sa kanya. Alam niya sa sarili niya na sa oras na naabutan siya nito ay katapusan niya na nga. Wala naman siyang ibang alam na gawin kung hindi ang tumakas dito at iligtas ang kanyang sarili. Sa kanyang pagtakbo ay kasama niya ang tatlo niya pang mga kaibigan na si Tori at ang kasintahan nitong si Joanna at ang kaibigan nitong si Emma. Fred, huminto na muna tayo at hinihingal na ako. Wika ni Emma habang napapaluhod na sa lupa at naghahabol ng hininga. Hindi pa nga siya muling nakakapagsalita nang hinila na ni Fred ang kanyang kamay at pilit na pinapatayo siya. What? Really? Ngayon pa talaga, Emma? Oo, sige. Iiwan ka namin dito kapag hindi ka tumayo riyan. Kaya pwede ba? Tsaka ka na mag-inarte? Pagalit namang sabi ni Fred sa dalaga. Hey, Fred! Hindi ka ba naaawa? Can't you see? Hinihingal na yung tao, oh. Emma is right. Pwede ba? Magpahinga naman muna tayo kahit saglit. Suwestyon naman ni Joanna na tila naaawa na sa kanyang kaibigan at kahit siya man nga rin ay nakakaramdam na rin ng pagod. Huh, what the? Okay, fine. Kung gusto nyo, kayo na lang. Ayaw ko pang mamatay, no? Nakita niyo ba kung ano yung humahabol sa atin? Wika ni Fred sa mataas nitong boses. Habang abala ang iba sa pagtatalo, si Tori naman ay mainam na sinisiyasat ang paligid kung may nakasunod ba sa kanilang halimaw. Mukha namang hindi na nila tayo hinahabol hanggang dito. Pero mas mainam na rin na hanapin na natin ang daan pabalik para makatakas na sa lugar na to, lalo na at malapit nang sumapit ang gabi. Wika naman ni Tori. Sinang-ayunan naman ito ni Fred at sinabing mas magiging ligtas sila kung aalis na sila ng mas maaga at hindi na magpang-abot pa ng gabi. Habang nasa daan nga ay nakakita sila ng mga bahay subalit walang nakatira, hanggang may isang kubo kung saan sila nagpahinga muna. Sumapit na nga ang gabi at ang kadiliman ay nangingibabaw sa gitna ng kagubatan. Tanging mga huni lamang ng mga mababangis na hayop at mga paniki ang maririnig sa paligid. Gutom, pagod at uhaw ang nararamdaman ng apat na magkakaibigan. Sinabayan pa ito ng mga nakakabaliw na pag-iisip, kaya naman naging dahilan ito ng paninisi ni Fred kay Emma. Kung hindi kasi dahil rito ay hindi sila maaabutan ng gabi at mapupunta sa ganoong sitwasyon. Kung hindi ka ba naman kasi napakalaking tanga, Emma? Ang daming mga magagandang lugar rito sa bansa pero ito pa ang pinili mo. Ngayon, anong nangyari sa atin? Naririto tayo sa kagubatan habang hinahabol ng hindi maipaliwanag ng mga nilalang. Hindi nga natin alam kung anong mga iyon eh. Ani pa nga ng lalaki. Pero Alfred, walang kasalanan si Emma. Ang unang plano lang naman ay mag-hiking, di ba? Pagtatanggol naman ni Joanna. Isa ka pa. Kaya tayo ngayon nagkandaleche-leche dahil sa kagagawan ng magkaibigan. Kung alam ko lang talaga nahahantong sa ganito, iti sana hindi na ako sumama sa inyo. Sagot pang muli ni Alfred. Pumagitna na nga si Tori sa mainit na tagpong iyon. Sinabi nito na mas maigi ang magpahinga na lamang sila kaysa mag-away. Walang mangyayari sa atin kung pare-parehas mainit ang mga ulo natin. Hindi makakapag-isip ng maayos at lalong hindi tayo makakapag-isip ng mas mainam na gawin para makatakas dito. Ang mas maganda siguro kung itulog na lang muna natin ito at bukas humanap tayo ng ibang paraan o mga tao na makakatulong sa atin. So, ganito na lang siguro. Magsalita na lang tayo. Merong isa na magbabantay tapos siya naman na matutulog pagkatapos magpahinga ng iba. Tama ba? Okay ba sa inyo? Panayam ni Tori habang hinahawakan ng kamay ng kanyang kasintahan. Habang si Emma naman ay walang imik sa mga pagtatalong nangyayari sa kanyang paligid. Nagigilty kasi siya sa kinakaharap nilang sitwasyon, lalo na at sinasabi sa kanya ni Fred na kung hindi siya nagpahinga, maaari sana ay nakaalis na sila sa lugar na iyon.
Madaling araw na nang biglang nagising si Emma at tumayo upang umihi. Madilim at malamig, wala siyang nakita sa kanyang dinaraanan. Kaya naman, lumabas na lamang siya upang makahanap ng magandang pwesto at doon mailabas ang ginhawa sa kanyang pantog. Sa isang madamong lugar sa likod ng malaking puno ang pinuntahan ni Emma upang siya ay umihi. Nang ibinaba na nga niya ang kanyang shorts, ay nakarinig siya ng mga huni at mahihinang boses na hindi niya alam kung saan nagmumula. Noong una, hinahanap niya ito at pinapakinggan, subalit bigo siyang malaman kung saan ito nagmumula. Nang matapos nga siya sa kanyang ginagawa at bumilis ang tibok ng kanyang puso at nagmamadaling naglakad pabalik sa kubo. Hanggang sa isang pagaspas sa langit ang kanyang narinig, parang mga pakpak mula sa malalaking nilalang na hindi malaman kung saan nagmumula. Alam niyang may mali subalit wala siyang ideya kung ano iyon. Hanggang sa nagulat na lamang siya sa pagharap niya ay may nakita siyang lalaki na nakahubad sa kanyang daraanan. Ang mga mata nito ay nanlilisik at ang mga ngipin ay matatalim. Naglalangis din ito at sobrang nakakasulasok ang amoy, parang amoy ng patay na baboy. Dahil nga doon ay napaatras si Emma sa takot at hindi agad nakapagsalita. Gustuhin niya mang tumakbo ay wala siyang magawa dahil nga papasok ng kubo ang mismong nilalang at nakaharang sa daanan niya. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Nanginginig na wika ni Emma. Dahan-dahan siyang umaatras at dahan-dahan namang umaabante ang nasabing nilalang palapit sa kanya. Anong kailangan mo sa akin? Muli nitong tanong at halos himatayin na sa kaba. Hanggang sa nakita niya na tila umangil ang nasabing lalaki at naglabas ng malapot na laway. Mabaho ang hininga nito at parang baliw na nakabuka ang mga bibig. Dito, wala nang nagawa si Emma kung hindi ang sumigaw. Pumalahaw nga siya ng napakalakas upang marinig ng kanyang mga kasama sa loob ng kubo. Kasabay naman iyon ng paglusob ng nasabing halimaw sa kanya. Agad siyang pinatungan ng halimaw at napailalim nito. Pilit siyang sumisigaw at napalag subalit masyadong malakas ang nasabing nilalang at madali siyang nahawakan nito. Tulong! Pakiusap! Tulungan niyo ako! Sigaw ni Emma. Ito ay nakapagbigay alerto kay Tori, Joanna at Alfred. Agad-agad itong tumayo at lumabas sa bahay. Nang masaksihan nila ang halimaw na nakapatong kay Emma ay hindi sila makapaniwala. Kumuha ng malaking bato si Tori at dali-dali itong pumunta sa nilalang at hinampas nga ito ng bato sa ulo. Hindi man lang nasaktan ang nasabing nilalang at umangi lamang ito kay Tori. Sa takot ng lalaki ay napaatras din ito at nag-isip muli ng susunod na gagawin. Alfred, kunin mo yung kahoy na yun! Yun o! Turo ni Tori sa isang malaking kahoy na nakasuksok sa isang malaking bato. Agad naman nakinuha ito ni Alfred at ibinigay kay Tori. Muli, hinampas nito ang halimaw, dahilan upang ito ay makabitaw sa kanyang pagkakahawa kay Emma. Takbo, Emma! Sigaw ni Tori. Dahil sa ginawa ni Tori, ang nilalang ay napatingin rito at galit na umangil sa kanya. Nilusob nito ang kawawang lalaki at sinakmal sa mukha. Natuklap ang kalahati ng mukha nito at umagos ang napakaraming dugo. Matapos nito ay bumalagta sa sahig si Tori at mabilis na binawian ng buhay. Dahil sa nasaksihan, agad na nagpulasan ang mga magkakaibigan. Si Alfred naman ay mabilis na tumakbo sa gitna ng kagubatan at iniwan ang dalawang mga kaibigan. Habang si Joanna naman ay hindi makapaniwala sa sinapit ng kasintahan. Sumigaw ito at umiyak. Walang hiya ka! Anong ginawa mo kay Tori? Usal ng galit na talaga. Lumapit ito sa nilalang at saka hinampas ng malaking bato. Subalit, hindi ito tinablan at umangi lamang ng ubod ng lakas. Gamit ang matutulis itong mga kuko, ay itinarak nito kay Joanna ang buong kamay at kinuha ang mga limang loob ng dalaga. Kinuha rin ito ang puso ng dalaga at saka kinain na para bang kumakain lamang ito ng paborito nitong potahe.
Nang mapatumbangan nito ang dalaga, ay nilamutak ng nilalang ang katawan ni Joanna. Lingid sa kaalaman ng nilalang, habang masarap niyang kinakain ang kanyang biktima, ay dahan-dahan namang tumayo si Emma at paika-ikang tumatakbo. Umiiyak ito pero pinipilit niya kahit masakit. Kailangan niya para siya ay mabuhay. Tulong! Tulungan niyo ako! Sambit ng nakakaawang dalaga. Maya-maya pa ay unti-unting dumami ang mga tinig sa kanyang paligid. Mga huni na sa tingin niya ay malapit lamang sa kinaroroonan niya. Subalit hindi siya sumuko. Bagkos ay nilakasan niya pa ang kanyang loob upang makalayo sa madilim at nakakatakot na gubat na iyon. Hanggang sa may biglang humarang sa kanyang isang lalaki na nanlilisik na naman ang mga mata. Nene, ako sa'yo, huwag mo na kami pahirapan. Wika nito sa garalkal na tinig. Ano ba kayo? Anong klase kayong nilalang? Nanginginig na tanong ni Emma. Kami ay mga aswang. At itong pinasok ninyo ay aming teritoryo. Matagal-tagal na rin nang huling may bumisita rito sa lugar namin. Kaya naman, hindi namin palalampasin ang pagkakataong ito. Wika ng nasabing lalaki at inikot-ikot pa nito ang kanyang ulo habang nagsasalita. Napaatras bigla si Emma, subalit napapalibutan na pala siya ng iba pang mga aswang. Maya-maya pa nga ay dumating na rin yung aswang na kumain kay Tori at Joanna. Pakiusap, may mga kapatid pa ako na naghihintay sa akin. Please, huwag niyo akong kainin. Nagmamakaawa ako sa inyo. Pagmamakaawa ng dalaga sa mga nilalang. Mula rito ay nagtangkang tumakbo si Emma, subalit sa harap niya ay may humarang na isang aswang. Agad siya nitong hinawakan sa buhok at muling dinala sa kaninang lalaki na nagsasalita. Pinono, anong gagawin natin sa babaeng ito? Tanong ng aswang. Busog na ako sa inyo niyan. Utos naman ng kanilang pinuno. Agad na nagsipuntahan ang mga aswang kay Emma at pinagpiyastahan ang kawawang dalaga. Pinagpira-piraso ang katawan ng babae mula sa braso, kamay, hita at liig. Buhay pa at nararamdaman ni Emma ang bawat kagat at hila sa kanyang katawan, maging ang mga lamang loob na kinukuha at nilalamutak ng mga aswang. Unti-unti ay lumalabo ang kanyang paningin hanggang siya ay bawian na nga ng buhay. Maya-maya pa ay lumapit na naman ang isa pang aswang sa kanilang pinuno. Pinuno, may isa pa silang kasama na lalaki at tumatakbo sa loob ng gubat. Sambit ng kasama nitong aswang. Nanlisik sa galit ang pinuno at mabilis na nagpalit ito ng anyo bilang isang malaking aso. Mabilis itong tumakbo papasok sa gubat upang hanapin ang natukoy na lalaki. Habang si Alfred naman ay hingal na sa pagtakbo at halos maubusan na ng lakas. Napahinto na lamang siya nang mapagtanto niyang nasa dulo na siya ng isang matarik na bangin. Tumingin siya sa ibaba nito at nakita nga niya ang mga mabatong lugar at may mababaw na lawa na mabilis umaagos ang tubig rito papalayo. Maya-maya pa ay may biglang sumugod sa kanya na malaking itim na aso at pinagkakalmot siya sa mukha. Naglalaway ito at namumula ang mga mata. Pinilit niyang kumawala at makatakas subalit mas malakas ang aso sa kanya. Mga palahaw at sigaw lamang ang kanyang naiganti nang siya ay sakmalin nito sa kanyang balikat. Ah! Pagpalahaw pa nga ni Alfred. Dahil na rin sa kanyang desperasyon ay ginawa niya ang isang desisyon. Tumalon siya sa mataas na bangin kasama ang itim na aso. Sabay silang bumagsak sa mababatong lugar, subalit ginawa niyang pansalag ang aso, kaya naman mas nauna itong tumama sa mga bato at magkasabay silang nahulog sa bangin. Sa paggising niya ay mahilo-hilo pa siyang tumayo. Laking gulat niya nang may isang hubad na lalaki ang nasa sahig na tila wala ng buhay.
Tinignan niya ng maigi at nakumpirma nga niya na ito rin ang asong bumagsak kasama niya. Anong uri sila ng nilalang? Nakakapagpalit sila ng anyo? Pag-usisa pa nga ni Alfred. Matapos nito ay tumayo siya at lumakad muli. Napansin niya na sobrang napuruhan ang kanyang mga paa. Gayunpaman ay hindi siya napigilan nito sa pagtakas sa kagubatang iyon. Muli siyang sumigaw sa kawalan habang humihingi ng tulong. Sa kuta naman ng mga aswang ay labis ang hinagpis ng mga ito sa pagkamatay ng kanilang pinuno. Lahat ng mga ito ay umaangil na tila galit na galit. Hindi sila makapaniwala na ang kanilang pinuno ay nawala na. Kaya naman, lumakad ang isang lalaki sa gitna ng mga nagkakagulong aswang. Sumigaw ito at pinatigil silang lahat. Tumahimik kayo! Hindi ito ang oras para tayo ay mag-away-away. Galit na sabi nito. Subalit wala na si pinuno. Paano ang ating angkan? Pag-usal naman ng isang babae. Ang pagkamatay ng aking kapatid ay bunga ng mga pupusok na tayo sa ating teritoryo. Kaya naman, walang ibang dapat managot kundi ang mga taong iyon. Ngayon, ako ang papalit sa aking kapatid at sisiguraduhin ko na pagbabayarin ko ang mga taong iyon sa kanilang ginawa sa ating lahi. Wika naman ang nasabing aswang. Isang tunog mula sa tawag ng telepono ang natanggap ni Jonathan. Isa itong pulis na nag-iimbestiga sa maraming pagkakawala ng mga hikers sa kabundukan ng Sierra Madre. Kinuha nga niya ito at sinagot. Ang nasa kabilang linya pala ay ang kanyang partner na si SPO2 Martin Aglipay. Pare, may hint ka na ba sa mga pagkawala ng hikers ngayon? Tanong nito. Nagbuntong hininga lamang si Jonathan bago muling magsalita. Nako, wala pa nga pare. Alam mo, napakahirap ng sitwasyon natin pare. Sa dami ba naman ng kasong ibabato sa atin, ito pa. Wika naman ni Jonathan, kasabay nito ang malakas nitong paghampas sa kanyang lamesa. Kinuha nito ang kanyang tasa ng kape at saka lumagok ng kanyang iniinom. Pero pare, kung sakaling maresolba natin ang mga kasong to, malaking bagay rin to para ma-promote naman tayo. Sagot naman ni Martin sa kabilang linya. Asa ka pa? Wala nga tayong mahanap-hanap kahit isang hinte. Maraming nagsasabi na mga taga-lokal doon sa kagubatan na baka kinuha ng mga rebelde. Nahulog sa bangin, kinain ng mababangis na hayop, at ang isa pa sa pinaka-nakakatawa na sinabi nila ay kinain daw ng aswang. Halos matawa-tawa pang ang sabi ni Jonathan. Talaga ba? Aswang? Naniniwala ka ba doon pare? Tanong naman ni Martin. Aswang? Siyempre hindi. Ano ka ba? Moderno na ang panahon. Ang mga bata na lang ang naniniwala sa ganyang makalumang kwento. Sagot naman ni Jonathan, sabay nagpaalam na ito sa kanyang kaibigan. Matapos nito ay ibinaba ni Jonathan ang telepono at muli ay inisa-isa ang mga kaso ng mga pagkawala. Lahat ay walang datos o kahit na anumang katibayan na pinatay ang mga ito. Sa tuwing pumupunta kasi ang mga kapulisan ay mga lokal lamang ang kanilang nadadatnan. Sinasabi naman ng mga ito na wala silang napapansin, nakakaiba at pinagbabawalan sila na pumunta sa kailaliman ng kagubatan dahil di umano ay delikado na roon. Isinara ni Jonathan ang folder at tumingin sa kanyang bintana. Muli itong nag-isip hanggang sa muli na namang tumunog ang kanyang telepono at nang sinagot niya nga ito ay si Martina naman ang nasa kabilang linya. Pre, may hint na akong nakuha. Punta ka rito ngayon dito sa hospital. Wika ni Martin habang hinihingal pa sa kabilang linya. Hindi na nakapagtanong pa si Jonathan dahil ibinaba na agad ni Martin ang tawag. Matapos maibigay ni Martin ang tamang lokasyon ay agad siyang nagtungo sa ospital. Anong hint ang sinasabi mo pare? Bungad na tanong ni Jonathan nang makarating siya sa ospital. Pre, may lalaki kasi na sinasabing nakaligtas siya sa mga humahabol sa kanila. Isa siyang hiker na nawawala pa since last week.
Sabi rito sa report, 4 silang umakyat noong Miyerkules ng gabi. Subalit makalipas ang buong gabi ay wala na naging balita sa kanila. Hanggang sa makita na lang nila ang lalaking nagngangalang Alfred Meda. At ayun, rito siya lamang ang tanging nakaligtas sa kanilang 4. Malaking bagay din ang magiging testamento niya at makakatulong to sa kaso natin. Mahabang sambit naman ni Martin. Pagpasok nila sa kwarto ay agad na bumungad si Alfred na nagpapahinga pa sa kanyang mga natamong sugat sa paa. Ang mga tingin nito ay may halong takot at pagkabalisa. Agad na pinakalma ito ni Jonathan at nagpakilala kay Alfred. Huwag kang matakot. Ako nga pala si Jonathan at siya naman ang partner kong si Martin. Kami ay mga pulis na humahawak sa mga kasong pagkawala ng mga hikers nitong nakaraang mga linggo. Maaari ka bang makausap kahit na saglit lang? Wika naman ni Jonathan. Hindi nagsalita si Alfred at tila palisa pa rin talaga ito. Mr. Meda, kailangan niyo hong makipag-cooperate sa aming mga pulis. Ito ay para malaman namin kung paano mahuhuli ang mga gumawa nito sa inyo. Wika naman ni Martin. Mahuli? Hindi niyo sila mahuhuli at hindi niyo sila kaya. Diretsong sagot naman ni Alfred sa mga ito, lalabis na ipinagtaka ng dalawa. Bakit? Mga terorista ba ang mga dumukot sa inyo? Tumingin dito si Alfred bago muling magsalita. Aswang! Aswang ang humabol sa amin at aswang din ang may kagagawa nito sa akin. Takot na sabi ni Alfred. Agad na nagkatinginan sila Jonathan at Martin sa narinig. Aswang? Sigurado ka ba sa mga sinasabi mong yan? Pabirong wika naman ni Martin. Pinatay nila lahat ang mga kaibigan ko. Si Joanna, si Tori at Emma. Ako na lang ang natira sa aming 4. Tandang-tanda ko pa ang mga matatalim nilang tingin at mga nakakatakot na ungol. Wika ni Alfred at sinabayan naman ito ng malakas na pag-iyak. Umalis na kayo. Pakiusap. Ayaw ko nang maalala pa ang mga bangungot na nangyari sa akin. Pakiusap. Umalis na kayo. Pagsigaw pang muli ni Alfred sa dalawa. Pero baka may alam ka kung sino at saan namin matatagpuan ang mga sinasabi mong aswang? Muli pa sanang tanong ni Martin, subalit mas lalo lamang nag-hysterical si Alfred, kaya wala nang nagawa ang dalawa kung hindi ang umalis na lamang. Sa kabila ng lahat ay may hint na sila sa mga nangyayari, subalit hindi nila alam kung nagsasabi nga ba ng totoo si Alfred o sadyang nababaliw na lamang ang ito. Naniniwala ka ba sa mga sinabi niya, pare? Tanong ni Jonathan sa kanyang partner na si Martin. Hindi naman pre, pero kung totoo pala ang sinasabi niya, paano kung aswang talaga ang mga kumain sa mga kaibigan niya? Wika naman ni Martin. Walang aswang, Martin. Hindi totoo ang mga yan. Panakot lang yan ng mga matatanda. Ano ka ba? Aniya pa ni Jonathan. Lumipas ang 2 araw ay muling bumisita si Jonathan kay Alfred ng mag-isa. At base na rin sa itsura ng lalaki ay unti-unti na itong gumagaling sa mga pinsalang natamo niya. Muli niya kinausap si Alfred at tinanong, Alfred, ano ba talaga ang tunay na nangyari? Tanong ni Jonathan, muli itong dinignan ni Alfred at muling nagwika. Sinabi ko na sa inyo, di ba? Aswang nga ang may kagagawa ng lahat ng ito. Bakit ba ayaw niyo maniwala? Sagot niya naman. Dahil wala naman talagang aswang. Sabi naman ni Jonathan. Maya-maya pa ay hinubad ni Alfred ang kanyang pang-itaas na damit at pinakita ito kay Jonathan. Halos maduwal naman si Jonathan sa kanyang nakita. Ang dibdib kasi ni Alfred ay parang sunog na laman at ang lalangis pa. Hindi ko na naisin na paniwalaan niyo ko. Ang gusto ko lamang ay makatulong sa investigasyon. Ngayon, nasa inyo na yun kung paniniwalaan niyo ako o hindi. Muli sambit ni Alfred. Pwede mo ba kami samahan na pumunta sa sinasabi mong kuta ng mga aswang? Wika ni Jonathan. Nakita niya pa na tila nakailing si Alfred sa narinig. Alam ko ang trauma na nararanasan mo. Hayaan mo na kami ang pumasok sa kagubatan. Ang gagawin mo lamang ay hihatid kami hanggang sa bukhanan ng gubat sa Sierra Madre. Mahabang salaysay naman ni Jonathan.
Matapos ang kanilang pag-uusap ay mabilis na lumipas ang mga araw. Huwebes ng umaga ay umalis na sina Jonathan, Martin at Alfred at saka pumunta sa kagubatan ng Sierra Madre. Habang nasa biyahe ay natatanaw na nila ang kabundukan ng Sierra Madre. Labis silang namangha sa ganda at lawak ng kabundukan ito. Iyang bundok na iyan at ang malawak na kagubatan sa ibaba ang nagsisilbing harang kapag may mga bagyo na dumadaan sa ating bansa. Itong Sierra Madre ang nagsisilbing tagapagligtas natin sa sakuna ng mga bagyo. Wika ni Manong Efren, ang kanilang driver at tour guide na rin sa misyong noon. Muling nanimbalik kay Alfred ang pangungut ng kanyang pananatili sa gubat, kaya naman nagsimula siyang makaramdam ng panlalamig at pagkakaba sa paligid. Tinapik naman siya sa likod ni Jonathan para mawala ang kanyang nararamdaman at mapakalma ito. Nang makarating na nga sila sa bukana, ay pinasya nilang magpaalam kay Alfred at nagpasalamat dito. Pare, salamat sa tulong mo at paghatid sa amin. Hayaan mo, nairadyo ko na ang mga kasamahan namin at kukunin kanila dito bago sumapit ang hapon. Wika ni Jonathan kay Alfred. Sigurado na ba talaga kayo na papasok kayo riyan? Muling tanong ni Alfred sa kanya. Magpapagod pa ba kami na pumunta rito kung hindi namin itutuloy? Huwag kang mag-alala pare. Kung totoo man yung aswang na sinasabi mo, tiyak naman na hindi nila sasantuhin ang bala ng baril ko, di ba? Sagot naman ni Martin sabay pakita ng kanyang Armalite. At tuluyan na nga pumasok ang tatlo sa kagubatan ng Sierra Madre. Dahil tanghali pa at maliwanag ay mabilis na nakapaglakad at nakaakyat ang grupo nila patung sa isang baryo. Malayo pa lamang ay sinalubong na sila ng isang tricycle driver na tila kakaiba ang tingin sa kanila. Maging ang ibang mga taga roon sa baryo ay kakaiba rin ang pagkatitig sa kanilang tatlo. Ngayon lang ba sila nakakita ng mga tao? Biro ni Martin. Maging alerto kayo. Anumang oras ay pwedeng mga kalaban pala sila. Usal naman ni Jonathan. May isang lokal sa baryo ang sumalubong sa kanila at nagpakilala na taga roon. Mang iho, anong kailangan ninyo rito? Wika nito sa mahinang boses. Sir, iimbestiga lang po sana kami tungkol sa mga nawawalang hikers nitong mga nakaraang araw. Baka po ay may balita kayo tungkol doon. Wika naman ni Jonathan. Ayun ba iho? Wala kaming nababalitaan dito na may nawawalang turista sa aming baryo. Sagot ng matanda. Subalit meron ho, at ito ang dahilan bakit kami nandito ngayon. Mabilis na tugon naman ni Jonathan. Naglibot-libot sila sa maliit na baryo upang magtanong-tanong sa mga tao. Subalit ang itsura ng mga ito ay tila mga mapapangis na hayop na ang sasama ng tingin sa kanila. Habang ang iba naman ay seryoso at halos di mo makitaan ang pagngiti. Nakakatakot naman ang mga tao rito. Parang may mga hindi sanay sa tao. Pagbibirong muli ni Martin. Kailangan lang natin magtanong-tanong sa mga tao na nandito at pwede na tayong umalis bago sumapit ang gabi. Wika naman ni Mang Efren. Nang mapadaan sila Martin sa isang tumpok ng mga lokal, nakita nila na tila may niluluto ang mga ito. Subalit papalapit pa lamang sila ay naamoy na nila ang nakakasulasok na baho ng karne. Napakabaho na hindi mo gugustuhin na maamoy. Amoy inimbak na laman nang hindi nila maipaliwanag na kung ano. Ano ang baho na yun? Ano bang niluluto nila? Parang hindi uso ang salitang paglilinis sa lugar na ito Napakalangsa. Pagrireklamo pa ni Martin. Nakita nila ang mga tao na tila abala nga sa pagluluto ng isang karne, subalit hindi na nila inusisa pa kung ano ito at nagsimulang tumingin sa kanila ang mga tao at hindi sila inalisan ng paningin. Mga seryoso nga ang mga ito na tila may hindi magandang iniisip patungkol sa kanila. May isang bata na napansin si Mang Efren sa bandang gilid. Wala naman sanang kakaiba sa bata hanggang sa maglabas ito ng isang karne na sa tingin ni Mang Efren ay hilaw pa. Walang tanong-tanong ay nilamutak ng bata ang karne na tila sarap na sarap pa kahit hirap na hirap itong ngumuya. Halos mapaatras na nga lang si Mang Efren sa kanyang nakita.
Kinutuban siya sa bagay na iyon kaya naman agad siyang nagpaalam kay Martin at Jonathan na babalik na sa ibaba ng bundok. "Oh, sino ang magdadrive sa amin pabalik, Mang Efren?" Tanong naman ni Martin. Sir, kukunin ko na lang kayo pag uuwi na ho kayo. May kailangan pa pala akong asikasuhin." Mabilis na tugon ng matanda. Tila balisa ito at takot na takot. Gayunpaman ay hinayaan na lamang ito ni na Martin at Jonathan at muli ay nagpatuloy sa paglilibot sa maliit na baryo. Lingid sa kaalaman ni Mang Efren na may mga lalaking lokal ang nakakita sa kanya noong napansin niya ang bata na kumakain ng hilaw na karne. Kaya naman, dali-dali nila itong sinundan pabalik sa kagubatan. Habang pabalik nga ang kawawang matanda sa kanyang sasakyan, ay may mga lalaking humarang bigla sa kanyang daraanan. Agad na kinabahan si Mang Efren at kumaripas ng takbo subalit tila mas mabilis ang mga nilalang na iyon sa kanya. Kaya agad siyang nahabol ng mga ito at saka kinagat sa leeg. Nagtalsikan nga ang dugo ni Mang Efren subalit malakas pa rin ang loob nito. Sinipan niya ang ulo ng aswang na pilit kumakagat sa kanya at saka nagpatuloy na tumakbo. Hanggang sa isang pana sa kanyang ulo ang biglang tumama. Sa lakas nga ng pagkakatusok nito ay lumabas ang piraso ng kanyang utak. Lumapit nga ang isang aswang at kinuha mula sa lupa ang mga piraso ng utak nito na naggalat at saka kinain. Napakasarap. Wala talagang mas sasarap pa sa utak ng buhay na tao. Sambit naman ng aswang. Sige na, kayo na ang bahala sa katawan niya. Siguraduhin ninyo na pagpipira-pirasuhin niyo ang katawan upang walang matira. Mukhang madami-dami pa ang ating matitikman mamayang gabi. Wika naman ang isa sa mga ito. Samantala, si Jonathan at Martin naman na nakakailang oras na sa paglilibot ay wala pa rin nakuha kahit na isang impormasyon. Hanggang sa may isang lalaki na may katangkaran ng taas at may balat sa kaliwang mata ang lumapit sa dalawa. Magandang araw po mga officer. Ako si Edgar, ang pinuno ng baryong ito. Ano ang maipaglilingkod ko sa inyo? Wika nito sabay abot ng kanyang kamay. Magandang araw din po, Ginoo. Ako nga po pala si SPO4 Jonathan Cruz at ito naman po ang kasama ko na si SPO2 Martin Meda. Kami po ay naririto dahil may mga ulat ng mga nawawalang hikers nitong mga nakaraang araw. Wika naman ni Jonathan. Ganun ho ba? Wala naman kaming nababalitaan ukol sa ganyan. At kung sakali man pong meron kaming malaman, makakaasa po kayong agad naming ipagbibigay alam sa inyo. Sagot naman ito sa kanila. Ganun ho ba? Matanong ko na lang po pala, pamilyar po ba kayo sa isang lalaking nagngangalang Alfred? Ayon po kasi sa kanya huli silang pumunta ng kanyang mga kaibigan rito sa inyong baryo. Alfred ho ba kanyo? Pasensya na ho pero wala akong matandaang Alfred ang pangalan na bumisita dito. Kinuha ni Martin ang picture ni Alfred at pinakita kay Edgar. Nang makita nga ng lalaki ang larawan ay agad siyang nagulat at nanlisik ang mga mata. Maging ang mga tao na nasa paligid niya na tumingin din sa larawan ay tila nagbago ang tipla ng mga mukha. Meron po ba sa inyong nakakakilala sa taong nasa larawan na ito? Tanong ni Jonathan. Hindi, iho. Wala kaming natatandaan na ganitong lalaki na napadpad kailanman sa aming baryo. Wika naman ng isa sa mga ito na tila may paggalit sa tono ng pananalita. Maya-maya pa nga ay napansin ni Jonathan na tila papalubog na ang araw. Kaya naman agad siyang nagpaalam sa lalaki at nagsabing babalik na sila sa ibaba ng bundok at ipagpapatuloy na lamang bukas ang pag-iimbestiga. Subalit, pinigilan sila ni Edgar. Mawalang galang na ho pero delikado na po kung bababa kayo ng bundok ngayon. Aabutan kayo ng dilim. Delikado sa daan at baka mapano pa kayo. Bakit hindi na lang muna kayo magpahinga sa aming baryo kahit ngayong gabi lang? Saktong-sakto ho at meron kaming kunting salo-salo mamayang gabi. Tsak pong matutuwa ang aking mga kasamahan kapag pumayag po kayong saluhan ninyo kami. Pag-aanyaya nga ni Edgar. Nako, hindi na po. Pero salamat. Subalit kailangan na naming umuwi sa lalong madaling panahon. Wala na rin kaming oras para sumama sa inyong salo-salo kaya pansensya na ho. At salamat sa inyong paanyaya. Sagot naman ni Jonathan. Teka lang pre, baka pwede naman natin silang pagbigyan. At saka tama si Manong, delikado na kapag bumaba pa tayo ngayong papalubog na ang araw. At saka
Pare, mukhang masarap ang kanilang mga niluluto. Ani naman ni Martin. Manahimik ka nga, Martin. Hindi natin kilala ang mga taong ito. Hindi ka pwede basta-basta nalang magtiwala at kakain pa sa pagkainan nila. Bulong naman ni Jonathan kay Martin. Pero hindi na nga nakaimik pa si Martin dahil naglakad na palayo si Jonathan sa kanya. Hanggang may isang taga-baryo nga ang nagsabi sa kanila na may landslide na naganap malapit sa papasok na kalsada, kaya naman sinarado muna ito pansamantala. O, diba pare? Sabi ko naman sa'yo magstay muna tayo kahit isang gabi lang. Wika namang muli ni Martin. Dinala ni Edgar sina Martin at Jonathan sa tahanan nito at agad sinalubong ng mga kamag-anak at iba pang mga kasamahan sa bahay ang dalawa. Hindi katulad ng mga tao sa labas na halos hindi sila kausapin. Kabaliktaran naman ito ng mga kamag-anakan ni Edgar. Masugid silang pinapasok at inasikaso na parabang tunay na mga bisita. Okay. Jonathan, mukha naman palang mababait ang mga tao rito pati na ang mga bata. Tingnan mo, tuwang-tuwa pa nga sila nang makita tayo. Ikaw kasi, masyado kang mapanghusga agad. Basta, mag-ingat na lang tayong dalawa. Sagot naman ni Jonathan. Iyan na ba ang mga bisita? Sigurado ka bang hindi nila alam kung ano tayo? Tanong ng asawa ni Edgar na lumapit rito at bumulong. Oo, nakatitiyak ako. At alam mo ba, nalaman ko rin na buhay pa ang taong pumatay kay kuya. At iyon ang nagsumbong sa mga pulis na iyan. Anak nang, nalintikan na tayo Edgar. Paano na lang kung bukas sangkatutak na ng mga pulis ang pumunta sa atin? Galit na sambit ng asawa nito. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko na hindi na sila aabutan pa ng bukas. Sagot naman ni Edgar. Matapos nga ang kanilang naging pag-uusap ay nag-umpisa na silang maghapunan at napakaraming handa sa hapagkainan, menudo, adobo at tinola. Halos maglaway na si Martin sa mga pagkain na kanyang nakikita sa hapagkainan. Napakarami naman ito. Maraming salamat Edgar Sambit ni Martin. Sige lang. Kumain lang kayo. Huwag kayong mahihiya pagkat lahat ng aming bisita ay pinauunlakan namin dito sa aming baryo. Sagot naman ni Edgar habang nakataas pa ang dalawang kamay. Pweh! Bakit ganito ang lasa ng tinola ninyo? Parang tubig. Mawalang galang na ha. Pero hindi ba kayo gumagamit ng asin, paminta, bawang o sibuyas? Tanong ni Martin ng tila hindi nagustuhan ang lasa ng kanyang kinakain. Nang marinig nga ni Edgar ang bawang ay tila kumunot ang noo nito. Napansin naman iyon ni Jonathan kaya tinapik niya si Martin at inaya na lang na umakyat na sa kanilang kwarto. Pasensya na ho Ginoong Edgar, subalit busog pa po pala kami. Aakyat na kami sa aming kwarto upang makapagpahinga na. Muli salamat po sa inyong paanyaya at sa pagkain hinahanda ninyo sa amin. Wika naman ni Jonathan. Pagkaakyat nila sa kwarto ay agad na nag-impake si Jonathan at inaya si Martin upang umuwi na. Pinigilan pa ito ni Martin subalit nanindigan si Jonathan na kailangan na nilang umalis dahil masama na nga ang kanyang kutob sa mga tao doon. Makinig ka nga Martin, hindi mo ba napapansin ang mga kilos ng mga tao sa baryong ito? Kakaiba sila pare, maging ang kanilang lugar at pagkain. Wika naman ni Jonathan. Hindi kita maintindihan pare, alam mo ba yun? Sagot naman ni Martin na tila litong-lito na sa ikinikilos ni Jonathan. Mga aswang sila Martin. Nasa kota tayo ng mga aswang. Di mo ba alam yon? Hindi mo ba nahahalata? Pabulong ang sambit ni Jonathan. Ngunit tinawanan lamang ito ni Martin at sinabing nababaliw na raw ito. Akala ko ba hindi ka naniniwala sa aswang pare? Pero ngayon mas takot ka pa sa akin? Mapang-asar na sabi naman ni Martin kay Jonathan. Wala na akong oras para magpaliwanag pa sa'yo Martin. Umalis na tayo rito ngayon din. Galit ang boses na sabi ni Jonathan. Okay, fine. Magbibihis lang ako. Teka lang ha, saglit lang. Sambit naman ni Martin. Habang nagbibihis si Martin ay naririnig nila ang pagtatalo sa kabilang kwarto. Rinig iyon sa kanilang pwesto dahil kahoy nga lang ang dingding sa pagitan ng mga kwarto sa bahay na iyon. Naririnig nila na tila may pinagpapagalitan ng asawa ni Edgar sa kabilang kwarto. Mga hindi kayo nag-iisip, paano kung may nakakita sa inyo? At saka, sinisigurado niyo ba na pinagpipera-peraso ninyo ang mga bahagi ng katawan ng lalaking iyon? Sambit nito. Opo madam, dinala na namin kanina ang braso at binte sa mga nagluluto.
At hinalo na rin ang ibang lamang loob. Inuyi pa nga ninyo ang ibang lamang loob at atay, hindi ba? Oo. At iyon ang niluto namin at pinakain sa mga bisita ni Edgar. Sagot naman ng babae. Madam, yung 2 dayong pulis ho ba, kailan sila pwedeng kainin? Maghintay ka. Mamaya, pag nakatulog na sila, ay ipauubaya ko na sila sa'yo. Iligpit mo munang maigi ang mga kalat mo pati na rin yung ibang katawan ng pinatay ninyong driver. Sagot ng babae. Sa kabilang kwarto naman, ay halos himatayin na si Martin sa kanyang mga narinig. Kumpirmado nga, mga aswang nga ang mga tao sa baryong iyon. Pare, tama ba ang iniisip ko? Si Mang Efren ba ang tinutukoy nila? Tama ka. Pinatay nila si Mang Efren at isusunod na nila tayo. Sagot naman ni Jonathan sabay kuha ng kanyang baril. Kaya naman pala walang lasa ang mga pagkain nila dahil mga aswang sila. Malansa din ang mga amoy nila dahil sa mga hilaw na karni ng tao. Wika naman ni Martin. Napansin ko kanina pa na may kakaiba sa kanila. May mga karni nga sila subalit wala akong nakita na kahit anong uri ng hayop, manok man o baboy. Doon pa lang, nagduda na ako. Sagot naman ni Jonathan. Anong gagawin natin pare? Paano tayo makakalabas dito? Tanong ni Martin sabay silip sa bintana. Nakita niya marami pang tao sa labas at abala sa kanya-kanyang ginagawa. Tatakas tayo pare. Dadaan tayo dun sa likod. Sagot naman ni Jonathan. Mula sa pintuan ay dahan-dahan nila itong binuksan at lumabas. Sinigurado muna na walang nakakita sa kanila. Hawak ang kanilang mga baril ay desidido na ang 2 na lumaban at pumatay ng mga aswang na makakasalubong nila sa daan. Payukong tumungo ang 2 sa gilid ng kubo kung nasaan abandonado na ang nasabing lugar. Halos masuka nga sila sa nakakasulasok na amoy ng karne. Nakakasuka at hindi nila makayanan. Subalit, sa kabila ng mabahong amoy ay mas nanaig pa rin ang takot nila. Nang may makita silang kalalakihan na tumungo sa kanilang lokasyon, agad silang nagtago sa ilalim ng kubo na puno ng putik. Hindi nila alintana ang baho at dumi na dumidikit sa kanilang katawan. Ang mahalaga sa kanila ay ang hindi sila makita ng mga ito. Halos magpigil nga ng hininga ang 2 dahil sa takot at kaba na baka masilip sila sa siwang ng kawayang sahig ng kubo. Tumatagaktak ang kanilang mga pawis subalit hindi iyon alintana ng kanilang mga sarili. Mabilis na pagtibok ng kanilang mga puso sa unang pagkakataon ay nakaramdam sila ng takot para sa kanilang kaligtasan. Bilang mga pulis nga ay marami na silang naranasang near-death experience sa kalye. Subalit ang lumaban sa mga aswang kailanman ay hindi pa nila nararanasan at higit sa lahat ay ayaw nilang maranasan. Martin, kapag wala na talaga, ipaputok mo na ang baril mo sa kanilang lahat. Huwag kang magdalawang isip ha. Bulong ni Jonathan. Kahit mga bata pare? Tanong naman ni Martin. Oo, kahit mga bata. Ano ka ba? Ganon din yun, aswang din sila. Maya-maya pa nga ay nakita nila na tila may inilapag ang isang lalaki sa lamesa. At ito nga ay ang ulo ni Mang Efren. Ulo ni Mang Efren yun ah. Hindi ba? Tama ba ako, Jonathan? Takot na tanong ni Martin. Oo pare. Kung hindi tayo makakatakas dito, tiyak na magagaya rin tayo sa kanya. Sambit naman ni Jonathan. Matapos na lumabas ang mga lalaki ay gumapang naman ang 2 at nagtago sa likod ng puno. Kasabay nga nito ay ang tila pagkakagulo ng mga tao sa labas. Malamang nalaman na nila na nawawala tayo. Ani pa ni Jonathan. Paano tayo makakalabas rito may mga bantay din doon sa bukana, pati na rin sa likuran natin. Iyon lang ang nakikita kong pwede nating puntahan. Wika naman ni Martin. Nakawala ang mga dayo. Habulin ninyo sila. Dalhin niyo sila sa akin. Buhay man yan o patay. Galit na sambit ni Edgar sa kanyang mga kasamahan. Sabay nagbago ito ng anyo. Tumalim ang mga ngipin nito at naglangis ang buong katawan. Namula ang mga mata at nagbago ang anyo ng mukha. Tila naging isang aswang na nga ang lalaki. Maging ang iba pang mga tao ay naging aswang na rin. Takbo Martin! Sigaw ni Jonathan nang makita ang isang aswang na nakakita sa kanila mula sa malayo. Naroon sila! Sambit ng aswang.
Tumakbo ang dalawa habang nagpapaputok ng mga baril. Hindi sila basta namamatay kahit tamaan sila ng bala? Nagtatakang tanong ni Martin. Oo, sa tingin ko ay immune na ang mga balat nila sa kanilang katawan. Kailangan sa ulo natin sila punteriyahin. Sagot naman ni Jonathan. Pero paano natin gagawin yun? Masyado silang marami at mabibilis. Sambit naman ni Martin. Basta, bumaril ka lang pare. Maghiwalay tayo, sige. Ano? Nababaliw ka na ba? Masyadong delikado yung naiisip mo na yan pare. Wika naman ni Martin. Para nga mahati ang kanilang atensyon. Sige na, sundin mo na ako. Hingal na sambit naman ni Jonathan. O sige. Doon ka sa kaliwa, dito naman ako sa kanan. Usal pang muli ni Martin. Habang nasa gitna ng madilim na kagubatan ay mas lalong naging agresibo ang mga aswang na humahabol sa kanila. Si Jonathan na walang habas na namamaril ng mga aswang na humahabol sa kanyang likuran ay hindi pa rin sumusuko. Ang iba ay nagbabagsakan subalit ang iba ay patuloy pa rin sa paghabol sa kanya. Hanggang biglang napahinto si Jonathan nang marinig niya ang kanyang partner na si Martin na humingi ng tulong at isinisigaw ang kanyang pangalan. Jonathan! Tulungan mo ko! Pakiusap ni Martin dahil nahuli na ito ng mga aswang at ngayon nga ay hawak nila. Huwag ka nang magtangkapang lumaban, officer. Ibaba mo na lang ang baril mo at sumama ka sa amin ng maayos. Wika ni Edgar habang nanlilisik ang mga mata sa lalaki. Ano bang kailangan niyo sa amin? Pakawalan niyo na siya! Usal ni Jonathan habang nakatutok ang baril nito sa mga aswang. Kailangan? Kayo ang dumayo rito sa aming kuta. Tapos tatanungin niyo kami kung ano ang kailangan namin? Sagot naman ni Edgar habang nilalapit ang kanyang mahabang dila sa mukha ni Martin. Muling itinutok ni Jonathan ang kanyang baril sa mga ito. Pakawalan niyo siya! Kung hindi, tutuluyan ko kayo! Sigaw nito. Nagulat na lamang si Jonathan nang may biglang pumalo sa kanyang likuran kaya siya biglang nahimatay. Nang magising nga siya, ay parehas na silang nakatali ni Martin sa magkabilang lamesa. Ang kanilang parehas na kamay at paa ay nakagapos sa apat na sulok nito. Teka, nasaan ako? Nahihilong tanong ni Jonathan. Nandito ka sa aming kuta. At ngayon, ipapakita namin kung ano ang ginagawa namin sa kagaya ninyong dayo. Wika pa ni Edgar habang naghahasa ito ng itak kasama ang iba pang mga aswang. Anong gagawin niyo sa amin? Ano bang kasalanan namin sa inyo? Kasalanan? Marami. Hayaan mo ipaliwanag ko ang lahat sa iyo. Paliwanag pa ni Edgar. Habang pinapalibutan si Jonathan ng hindi mabilang na mga aswang, ay may mga nagluluto, may mga kumakain ng hilaw na karne, at may mga naghahasa ng itak. Ilang taon na rin ang nakaraan. Ang aming lahi ay tahimik lamang na namumuhay sa kabundukan ng Sierra Madre. Pinilit ng aking ama at ina na lumayo sa kahit na anong kaguluhan na dala ninyong mga tao. Subalit, hindi kayo nakontento. Sinira ninyo ang kabuntukan at inuko pa ang aming mga ari-arian. Pati na rin ang aming mga tahanan at pangkabuhayan. Pinilit namin mamuhay bilang normal na tao na hindi sabik sa laman. Gayunpaman, ang turing pa rin sa amin ay mga halimaw. Namatay ang aking ama at ina na naniniwala na mamumuhay kaming payapa kasama ninyo. Pero kayo ang ayaw sa amin. Kaya naman, noong naging pinuno ang aking kapatid, ay mas minabuti na namin na kunin ang sinumang maliligaw sa aming kuta upang pangalagaan ang natitira naming tahanan. Mahabang pagpapaliwanag na ni Edgar kay Jonathan. Sa tingin niyo ba, sa ginagawa ninyo, magiging maayos ang lahat? Mas lalo niyo lang pinapahirapan ang sitwasyon ninyo. Wika naman ni Jonathan. Pinatay ng mga kagaya niyo ang aking kapatid. Buhay ang kinuha ninyo, kaya buhay rin ang kukunin namin. Galit na paliwanag ni Edgar. Tinanggal nila ang busal sa bibig ni Martin at maiyak-iyak itong nagmamakaawa. Jonathan, tulungan mo ko. Pakiusap, huwag niyo tong gawin sa akin. Iyak na pagmamakaawa ni Martin. Panoorin mo ang gagawin namin sa kasama mo. Ito ang aming ganti sa inyong ginawa sa aking kapatid. Martin!
Mga hayop kayo! Itigil yan! Galit na sigaw ni Jonathan. Nagtawanan pa ang ibang mga kasamahan nitong aswang. Kasabay nito ang muling pagtusok ng buong kamay ni Edgar sa tiyan ni Martin at kinuha ang lamang loob nito. Nagsitalsikan pa nga ang ibang parte ng laman at hinila ni Edgar ang buong lamang loob. Mabuhay ang mga aswang! Wika pa nga nito. Mabuhay! Sagot naman ng iba pang mga aswang. Muling nagsigawan ng mga ito at nagsimulang lamutakin ang walang kabuhay-buhay ng si Martin. Mga hayop kayo! Iyak ni Jonathan habang pinagpipiyastahan ang kanyang kaibigan. Huwag kang mag-alala, isusunod ka na namin. Sabi naman sa kanya ng isa sa mga aswang. Pakawalan niyo ko! Please lang, huwag niyong gawin sa akin to, pakiusap. May asawa at mga anak pa akong naghihintay sa akin pag uwi. Hagulgol naman ni Jonathan. Hindi ka na nila mahihintay dahil dito na magtatapos ang buhay mo. Huwag kang mag-alala, hindi ito masakit. Halos wala kang mararamdaman. Wika naman ni Edgar habang nanlalaki ang mga mata at yumayangit-ngit ang mga ngipin. Walang nagawa si Jonathan nang hilain na siya ng mga aswang at isa-isang palibutan. Alam niya ang mga susunod na pwedeng mangyari, subalit kailangan niyang maging matatag at makaisip ng tamang paraan upang makatakas. Pinuno! Nasusunog ang ating mga kabahayan! Wika ng isang aswang kay Edgar. Ano? Sino naman ang may gawa nito? Galit namang tanong nito. Hindi ko rin alam, Pinuno. Pero mabilis kumalat ang apoy. Kailangan muna nating pigilan ang pagkalat ito. Muling sambit ng aswang. Dahil nga sa nangyari, ay naiwan si Jonathan na nakatali sa gitna ng mga nagkakagulong aswang. Laking gulat niya na nga lamang nang may biglang humablot sa kanya mula sa kanyang likuran. Sisigaw na sana siya subalit narinig niya ang pamilyar na boses ng isang lalaki. Huwag kang maingay, itatakas kita rito. Mahinang sambit ng lalaki. Alfred, ikaw ba yan? Gulat na bulalas naman ni Jonathan. Oo, ako nga, pero mamaya na ako magpapaliwanag. Kailangan na natin makaalis dito. Wika naman ni Alfred. Tumatakas ang bihag! Sabi ng isang aswang sabay itinuro ang papalayong si Jonathan kasama ang lalaking si Alfred patungo sa kagubatan. Huwag niyo na lang muna silang habulin. Wika ni Edgar. Subalit Pinuno, baka makalayo na sila. Wika naman ng isang aswang. Mahaba pa ang gabi at hindi sila basta-basta makakalayo kung madilim ang kanilang daraanan. Magpapadala tayo ng iba pang hahabol sa kanila. Wika naman ni Edgar. Nang makalayo na nga ng tuluyan sina Alfred at Jonathan, ay ikinuwento na nga nito ang mga nangyari. Sinundan ko kayo nang maramdaman ko na hindi pa rin kayo bumabalik. Habang papaakyat ako sa bundok, nakita ko nga ang mga punit-punit na damit ni Mang Efren at mga dugong nagkalat, kaya naghinala na ako. Pasensya ka na, nahuli na ako ng dating. Pagpapaliwanag pa nga ni Alfred kay Jonathan. Ikaw rin ba ang may gawa ng pagsunog? Oo, ako nga. Ginawa ko yun upang kunin ang atensyon nila. Kailangan na nating umalis rito sa lalong madaling panahon. Hindi ako tatakas. Ani Jonathan, anong ibig mong sabihin? Nababaliw ka na ba? Alam mo ba kung gaano kadelikado ang bumalik roon? Tanong ni Alfred. Alam ko, pero hindi ko hahayaan na masayang lang ang sakripisyo ni Mang Efren at ni Martin. Kailangan maipaghiganti ko sila. Alam mo ba ang mga pinagsasabi mo? Kuta ito ng mga aswang. Anong laban mo sa kanila? Kahit pa sabihin natin may baril ka, hindi mo pa rin sila kayang patayin. Subalit, takot sila sa apoy, hindi ba? Takot din sila sa bawang at asin. Nasusunog ang mga balat nila gamit ang mga bagay na iyon. Pwes, kailangan ko makahanap ng mga ganong bagay laban sa kanila. Ani pa ni Jonathan. Agad na tumungo ang dalawa sa isang abandonadong kubo at maswerteng may nakita sila sa kanilang mga kailangan. Asin, sibuyas, bawang at mga palaso. Kompleto ang bahay na ito ah. Siguro ang dating nakatira rito ay dating nakikipaglaban sa mga aswang. Wika ni Alfred. Gamit ang mga kasangkapan ay gumawa sila ng palaso na binudburan ng bawang at asin. Pinahiran rin nila ng katas ng bawang ang itak na kanilang nakita.
Nagsuot rin sila ng mga makakapal na panali sa kanilang siko, hita at leeg. Alam kasi ni Jonathan na ang mga ito nga ang madalas na punteriyahin ng mga aswang. Yung baril mo pala, nasaan na? Tanong ni Alfred habang nag-aayos ng mga dadalhin. Wala, kinuha na rin nila. Sagot naman ni Jonathan. Sir Jonathan, sa lugar na ito walang signal kaya kung sakaling itutuloy nga natin ang plano na ito, maaaring hindi na tayo makabalik pa ng buhay. Payo ni Alfred. Alam ko ang bagay na iyon, pero wala na itong atrasan. Wika naman ni Jonathan na determinadong itong maubos na ang mga aswang. Agad silang bumalik sa baryo nang hindi napapansin ng mga aswang. Napakarami nila, Sir Jonathan. Bulong ni Alfred. Kailangan lang natin punteryahin ang kanilang pinuno na si Edgar. Pag nagawa natin iyon, tiyak na matatakot na sila sa atin. Wika naman ni Jonathan. Nang makita nila na lumabas si Edgar at tila nagmamando sa iba pang mga aswang, ay inihanda na ni Jonathan ang palaso at mariing itinutok dito. Para ito sa mga taong inubos nyo. Wika ni Jonathan. Pinakawalan na nito ang mga palaso papunta kay Edgar. Subalit, nakailag ito at nasalag ang palaso. Tumingin ito ng masama sa kanilang lokasyon at galit na nagbagong anyo. Hulihin niyo sila! Utos nito sa kanyang mga kampon. Mabilis na nagsipagtakbuhan ang mga aswang papunta sa kinaroroonan nila. Gamit ang mga palaso ay nagawa nilang makapatay ng iilang mga aswang. Epektibo nga, nabatay sila sa bawang. Wika ni Jonathan. Oo nga, sige ituloy lang natin sir. Sagot naman ni Alfred. Pinuno, mukhang gamit nila ang mga palaso na may bawang at asin. Paano ang gagawin natin? Tanong ng isang aswang. Masyado tayong minamaliit ng mga iyan. Sige, lusobin niyo sila. Sambit ni Edgar at sumugod ng mabilis ang mga aswang sa kinaroroonan ng dalawa. Ikaw ang lalaking pumatay sa kapatid ko. Ngayon, sisiguraduhin kong mamamatay ka na sa aking mga kamay. Galit na sambit ni Edgar nang makitang naroon at buhay na buhay pa si Alfred. Muli ay pinana ni Jonathan sa ulo si Edgar, subalit hindi tumalab ang bawang rito. Nagpapatawa ka ata, officer. Sa tingin mo, ang aswang na kagaya ko ay kaparehas lamang ng mga normal na aswang. Hindi tatalab sa akin yung mga pakulo mo. Ganun ba? Pwes, ito gagana ba? Sambit ni Jonathan sabay inihagis ang asin sa mata ni Edgar. Nabitawan naman ng halimaw si Alfred at namilipit sa sakit. Napaluhon na nga lamang si Edgar sa sobrang sakit na iniinda. Tara na, Sir Jonathan! Umalis na tayo rito! Usal pa ni Alfred. Ipaghihiganti ko pa ang pagkamatay ni Martin, pati na rin ni Mang Efren. Wika naman ni Jonathan habang nakatutok ang kanyang ita kay Edgar. Nang may biglang sumugod sa kanyang harapan na isang aswang at pilit siyang pinagkakakagat. Muling lumusob ang mga aswang subalit malakas na ang loob ng dalawang lalaki at pinagtatataga ang mga lumalapit sa kanila. Masyado nang dumarami ang bilang ng mga aswang na lumulusob sa kanila. Gustuhin man ni Jonathan na tuluyan ng patayin si Edgar ngunit wala na silang sapat na oras. Habang tumatakbo sila Alfred at Jonathan ay ibinigay ni Alfred ang susi kay Jonathan. Susi ito ng sasakyan. Kung sakali man na makain ako ng mga aswang, diretsuhin mo lang itong daan sa ibaba ng bundok ay naroroon ang sasakyan na ginamit natin papunta rito. Wika ni Alfred. Ano bang pinagsasabi mo? Bay tayong lalabas rito? Pilit na gunita naman ni Jonathan. Hindi nila tayo titigilan hanggat hindi tayo parehas na namamatay. Kaya naman sa oras na mangyari yun, pilitin mong makaligtas. Sambit ni Alfred. Maya-maya pa nga lang ay naririnig na nila ang mga kaluskos ng mga aswang sa paligid. Isa-isa itong nagsipagsugod sa kanila. Si Alfred at Jonathan ay nilabanan naman ang mga ito. Marami silang napatay at napuruhan sa grupo ng mga aswang. Hanggang sa may isang itim na aso ang sumakmal bigla sa likod ni Alfred. Alfred, anong nangyari? Hindi na nga naituloy pa ni Jonathan ang kanyang sasabihin nang makita niya ang asawa ni Edgar na hila-hila si Alfred habang ang mga kamay nito ay nakatusok sa dibdib ng lalaki. Alfred! Galit na sigaw ni Jonathan. Agad siyang sumugod sa asawa ni Edgar.
At pinagtatataga ito ng hitak na di kalaunan ay agad din itong ikinamatay. Alfred, naririnig mo ba ako? Gumising ka! Hindi ka pwedeng mamatay, Alfred! Jonathan, umalis ka na. Mahinang wika ni Alfred habang sumusuka na ng dugo. Hindi kita pwedeng iwanan dito. Sabay tayong lalabas. Sambit naman ni Jonathan. Hindi na rin ako magtatagal, kaya mas maigi nang mauna ka na at iligtas ang sarili mo. Pagpupumilit pa nga ni Alfred sa pulis. Dahil na rin sa pilit ni Alfred, kahit labag sa kanyang kalooban ay iniwanan niya ang lalaki at tinumbok ang daan na itinuro sa kanya ng lalaki. Maya-maya pa ay dumating na si Edgar at naabutan nga nito ang kalunos-lunos na nangyari sa kanyang asawa. Galit na galit itong napasigaw at umiyak dahil sa pagkamatay nito. Kinuha niya mula sa bibig ng asawa ang itim na hugis bilog at hinawakan. Nakita niya rin sa malapit si Alfred na nag-aagaw buhay na. Pagalit itong tinungo ang lalaki. Pinatay niyo ang asawa ko. Hindi ako makapapayag na makalabas kahit ni isa sa inyo ng buhay dito. Sambit ni Edgar. Isang malakas na palahaw na lamang ang huling narinig mula kay Alfred. Habang si Jonathan naman ay mabilis na bumababa sa kabundukan. Magkahalong takot at pagod na ang kanyang nararamdaman. Hanggang sa makarating na nga siya sa sasakyan at agad niya itong pinaandar. Mabilis niya itong minaneho sa gitna ng kagubatan kahit na hindi niya alam kung saan nga ba siya lalabas. May mga aswang ang humarang sa kanyang daraanan subalit lahat ng iyon ay sinagasaan niya lamang. Wala siyang tinira kahit na isa. Lingid sa kaalaman ni Jonathan na may mga checkpoint ang militar paglabas ng mga kalsada. Pinara siya ng isang sundalo at pinababa ng sasakyan. Ako po si SPO4 Jonathan Cruz at kailangan kong makadaan. May mga humahabol sa akin. Wika nito. Nagtinginan pa muna ang mga sundalo bago nagsalita. Hayaan mo muna mag-inspect kami sa sasakyan mo, officer. Wika ng isang sundalo. Wala na akong oras. May mga humahabol sa akin. Pakiusap po, paraanin niyo na ako. Pasensya na. Sumusunod lamang kami sa mga protokol. Kailangan mong bumaba ngayon rin. Nag-iba na ang tono ng sundalo na tila medyo naiinis na. Bumaba ng sasakyan si Jonathan at wala nang nagawa kung hindi ang sumunod na lamang dito. May mga humahabol sa akin. Hindi kayo maniniwala pero mga aswang. Hinahabol ako ng mga aswang. Pagpapaliwanag pa nga ni Jonathan. Aswang? Walang aswang sa lugar na ito, sir. Lasing ho ba kayo? Hindi ako lasing. Nagsasabi ako ng totoo at papunta na sila rito. Well, narinig na namin ang ganyang palusot. Delikado sa lugar na ito. Kailangan nyo nang magradyo sa kampo nyo. Sagot naman ni Jonathan. Siguro kung may matatawag akong delikado, ikaw yun. Wika ng sundalo sabay pakita kay Jonathan ng mga sandata nito tulad ng itak na may dugo, mga palaso at mga bala ng baril. Ginamit ko ang mga yan para mapatay ko ang mga aswang. Pagpapaliwanag pang muli ni Jonathan. Pasensya na, kailangan ka naming dalhin sa presinto. Sagot naman ng sundalo. Ilang saglit pa nga ay dumating na ang grupo ni Edgar kasama ang iba pang natitirang grupo ng aswang. Ayan! Sila yun! Sila ang mga aswang! Pagpupumigla si Jonathan. Nagtawanan nga lamang ang mga sundalo sa kanilang narinig. Pasensya na po kayo, Ginoong Edgar, at magandang gabi. Ano po ang kailangan natin? Tanong ng isang sundalo. Siya ang kailangan ko. Sambit ni Edgar habang nakaturo kay Jonathan. Siya ba? May ginawa ba siyang kasalanan sa inyo? Mukhang nakadroga ata ang officer na ito. Ang sabi niya ay mga aswang raw kayo. May kinuha siya sa amin. At ngayon, hayaan niyo na kami ang bahala sa kanya. Sambit naman ni Edgar. Huwag niyo akong ibigay sa kanila. Mga aswang sila, pakiusap. Pagmamakaawa naman ni Jonathan. Ibigay ninyo sa akin ang taong iyan at aalis na rin kami. Muli pang panayam ni Edgar sa mahinahong boses. Pumagit na ang isang sundalo na tila napansin ang panggigigil ni Edgar kasama ang iba pang mga kalalakihan.
Sir, ano po bang gagawin natin? Bulong nito sa kanyang commander. Ibigay niyo na lang itong lalaki sa kanila. Siguro ay talagang may ginawa siyang kasalanan kay Mang Edgar. Wika pa ng isang sundalo, subalit nagwala lamang si Jonathan at pilit na kumakawala. Huwag! Huwag niyo akong ibigay, pakiusap. Maniwala kayo, aswang ang mga iyan. Ginoong Edgar, bago namin i-turn over ang lalaking ito, pwede hubang lumapit muna kayo sa amin? Tanong ng commander sabay bulong nito sa kanyang mga kasama. Ihanda ninyo ang mga baril ninyo. Sambit ng commander. At bakit naman? Naniniwala ba kayo sa sinasabi ng lalaking iyan? Tanong ni Edgar. Hindi naman po sa ganoon. Gusto ko lamang na makasigurado. Pwede naman po kayo sigurong pumunta rito? Muling ang tanong ng commander. Hindi kami pupunta riyan sa pwesto ninyo. Ibigay nyo na lang sa akin ang lalaking iyan ng maayos. Muling wika ni Mang Edgar at tila ba nagbabago na ito ng anyo. Pasensya na, Mr. Edgar. Kung hindi nyo po kayang kuhanin dito sa amin, ay walang dahilan upang ibigay ko siya sa inyo. Muli nitong sambit. Ang sabi ko, ibigay ninyo sa akin ang lalaking iyan. Garalgal na boses ni Mang Edgar at sabay-sabay nagpalit ng anyo ang mga ito na ikinagulat naman ng mga sundalo. Lusobin ninyo sila! Wala kayong ititira! Wika ni Edgar. Paputukan nyo sila! Sampit naman ng commander. Nagkalat ang mga dugo at bala ng baril sa kalsadang iyon. Dumanak ang napakaraming dugo ng mga sundalo at ng mga aswang. Ginamit naman ito ni Jonathan na pagkakataon upang makatakbo at makatakas. Maraming namatay sa side ng mga sundalo dahil hindi basta-basta namamatay ang mga aswang sa bala ng baril. Ang iba naman sa mga ito ay pinugutan ng ulo, kinain ang laman loob at pinagpiyastahan ng mga katawan. Hanggang sa isa na lamang ang natira at ito ay ang commander. Wala ka na bang balak, commander? Sarkastikong tanong ni Edgar. Mga aswang pala talaga kayo, mga salot! Sambit ng commander. Nang dahil sa iyo, nakuwala ang aming target. Kung hindi ka lang sana nagmatigas, edi sana buhay pa ang mga kasamahan mo. Tandaan mo, kampon namin itong kagubatan ng Sierra Madre at lahat ng magiging sagabal sa amin ay kakainin namin. Wika pa ni Edgar. Muling nagpaputok ng baril ang commander subalit mapilas lamang ang pisngi ni Edgar nang tamaan ito sa mukha. Sa galit nito ay tinusok nito ang mga mata ng commander at saka kinain. Halos maglumpasay ang commander sa sakit na nararamdaman. Nagpagulong-gulong ito sa lupa hanggang sa tuluyan na itong nilagutan ng hininga. Ngayon, hindi ko hahayaan na makaalis ka pa dito sa aming lugar. Sambit ni Edgar at nagpalit ito ng bagong anyo. Naging malaking paniki ito na may mahabang ngipin at kuko. Ang mga mata naman nito ay pula at madulas ang katawan. Agad na nga itong lumipad sa himpapawid upang habulin si Jonathan. Habang tinutumbok ni Jonathan ang kalsada, hindi niya alam kung saan ito patungo subalit isa lamang ang nasa isip niya. Kailangan niya nang makaalis sa lugar na iyon. Nakita niya rin na malapit ng mag-umaga at unti-unti nang lumalabas ang haring araw. Nabuhayan naman siya ng loob at pag-asa. Subalit isang kalabog mula sa itaas ng sasakyan ang kanyang narinig. Kinabig niya ang manobela upang malaglag ang nilalang na nasa taas ng sasakyan niya. Subalit masyado itong malakas at mabigat. Kaya naman wala siyang nagawa nang ito ay wasakin na ni Edgar. Kamusta ka na? Hindi ko hahayaan na makaalis ka ng buhay. Wika ni Edgar. Subalit bago pa mahila ni Edgar si Jonathan ay binunggunan nito ang sasakyan kaya naman parehas silang tumilapon sa kalsada. Duguan man ay pinilit ni Jonathan na tumayo at lumabas sa sasakyan. Nakita niya ang aswang na si Edgar at mabilis siyang sinugod at sinubukang bitbitin. Subalit nanlaban si Jonathan. Kinuha niya ang kanyang itak at iniwas-iwas ito sa aswang. Sige, subukan mo. Lumapit ka nang magkaalaman tayo. Matapang pangsambit ni Jonathan. Hindi mo ako masisindak
Sa ganyang paandar mo, officer. Sambit naman ni Edgar. Nawala na sa akin ang mga kasama ko. Hindi ako natatakot sa inyo. Kung makakain nyo man ako, sisiguraduhin ko na isasama ko kayo. Matapang ka. Nakakabilig yung lakas ng loob mo. Subalit anong labang ng isang normal na tao sa kagaya kong nakakalipad? Sa oras na tamaan ka ng aking mga kuko, ay katapusan mo na. Usal pa ng aswang na si Edgar. Subukan mo nang magkasubukan tayo ngayon. Wika naman ni Jonathan sa matapang na tono. Desidido na talaga itong tapusin ang lahat. Agad na sumugod ang aswang mula sa itaas. Dinakma nito si Jonathan subalit hiniwan niya ito gamit ang itak. Sa galit nga nito ay sinakal niya si Jonathan at saka hinagi sa malayo. Sa lakas ng pagkakabato ay gumulong-gulong ang lalaki sa kalsada. Nabitawan niya ang hawak-hawak na itak. Muling sumugod ang aswang at muling sinakal si Jonathan. Anong gusto mo? Anong gusto mong unahin ko? Yung puso mo o itong bituka mo? Wika ni Edgar habang nililibot ang kanyang matatalim na kuko sa katawan ni Jonathan. Sinipa ni Jonathan ang aswang kaya nabitaw ito sa kanya. Tumakbo siya sa kinaroroonan ng itak at kinuha ito subalit mabilis siyang sinugo ng aswang at tumalsik na naman siya mula sa malayo. Nahihilo na si Jonathan sa nangyayari hanggang sa bitbitin siyang muli ng aswang at dalhin sa mataas na parte at mataas na mga puno. Subukan mong pumalag at ilalaglag kita sa lupa. Tingnan natin kung may bubuhay ka pa. Sige, subukan mo. Tingnan lang natin. Sambit naman ni Jonathan sabay sinaksak nito ang aswang na si Edgar ng itak sa puso nito. Ibinaon pa ito ni Jonathan at pinaikot-ikot sa loob. Napasigaw naman sa sakit ang aswang at sabay silang nahulog sa kalupaan. Hindi maigalaw ni Jonathan ang kanyang mga binti. Sa palagay niya ay napilayan siya sa pagkakabagsak. Kaya naman, pagapang na lamang siyang umalis, subalit hindi pa pala rito nagtatapos dahil buhay pa si Edgar at paika-ika siyang nilapitan. Kinuha niyo ang aking kapatid, asawa at mga kabaryo. Hindi ako makapapayag na makauwi ka ng buhay. Wika ni Edgar. Wala nang nagawa si Jonathan kundi ang pumikit at magbantay na lamang hanggang sa siya ay matapusan ng hininga. Laking gulat niya na nga lang nang biglang nasunog ang balat ni Edgar dahil ito sa sikat ng araw. Nagmamadali pa itong tumakbo palayo subalit huli na ang lahat. Sumikat na ang haring araw at nasunog na ang balat niya. Kasabay din nito ay ang pagkasunog ng buong katawan niya. Natapos na rin sa wakas. Sambit ni Jonathan habang nakahiga sa gitna ng kagubatan. Makalipas ang isang oras ay dumating na ang mga rescuer at mga sundalo upang bigyan siya ng paunang lunas. Makalipas nga ang 3 araw ay muli na siya nagkamalay at isinalaysay ang mga naging karanasan niya sa kagubatan ng Sierra Madre. Matapos din ang tagpong iyon ay nagsagawa ng special operation ang mga sundalo at pulis upang tugisin ang sinasabing kampo ng mga aswang. Subalit nang makarating ang mga ito ay wala na silang naabutan. Pinakiusapan naman ng lokal na pamahalaan na isikreto na lamang ang bagay na iyon. Lumipas ang ilang mga buwan ay muli na nakabalik si Jonathan sa kanyang serbisyo. Tumaas rin ang kanyang ranggo at nakakuha ng iba't ibang parangal. Subalit kapag tinatanong siya tungkol sa nangyari sa kanya, ay wala na siyang sinasabi at tikom na lamang ang bibig. Isang gabi ay nakatanggap si Jonathan ng isang tawag. Sinagot niya naman ang tawag na ito at laking gulat niya na lamang nang marinig ang boses sa kabilang linya. Kamusta ka na? Masaya naman ba ang buhay bilang bayani? Wika ng lalaki na nasa kabilang linya. Hindi makapaliwanag si Jonathan sa narinig. Hindi siya pwedeng magkamali sa lalaking nasa kabilang linya. Alfred? Ikaw ba yan? Tanong ni Jonathan. Oo, ako nga. Pero paano? Hindi ba't namatay ka na? Sa totoo lang, dapat namatay na nga talaga ako. Subalit noong naghihingalo na ako ay pinakain sa akin ni Edgar ang isang itim na punyal
na pinagmulan ng pagiging aswang nila. Sa madaling salita, isa na rin akong aswang katulad nila. Wika pa ni Alfred sa nakakatakot nitong boses. Ha? Anong kailangan mo? Bakit ka napatawag? Wala naman. Gusto lang kitang kamustahin. Alam mo, marami na ang nangyari sa mundo. At napagtanto ko, hindi naman pala ganoong kahirap ang maging isang aswang. Kaya naman, tumingin ka sa bintana mo. Nang pagtingin nga ni Jonathan ay bigla siyang sinakmal ng isang aswang. Wala naman siyang nagawa kundi ang umiyak habang kinakagat ang kanyang liig hanggang sa siya ay malagutan na ng hininga. Matapos nito, ang aswang na kalaunan ay kumain kay Jonathan. Ay siya pa lang si Alfred. Ngayon, nakaganti na ang lahi ng mga aswang at simula ngayon, ako na ang magiging pinuno nila. Wika nito bago naging isang itim na pusa at tuluyang tumalon mula sa bintana. Isang malakas na palahaw na lamang mula sa asawa ni Jonathan ang narinig sa buong kabahayan. Patay na si Jonathan at wala na rin kahit na sino pa ang nakakaalam kung sino ang tunay na may sala. Hanggang sa huli ay masasabing ang mga aswang pa rin ang siyang nagwagi.